Hello! Magandang araw po sa inyong lahat, nating mga viewers. Kumusta po kayo? Nasaan man po kayo? Ano man po ang inyong ginagawa? Ano man ang inyong pinagkakaabalahan? Tara po muna kayo at ako'y inyong samahan sa ating talakayan. Pero bago po tayo magpatuloy, mag-subscribe, maaari na po tayong mag-subscribe sa ating YouTube channel, Madam Issue na dapat alam mo. Mainit pa rin po ang mga bali-balita o pinupukol na paratang laban sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At ito po ay tungkol sa kanyang sinasabing pagkatao na siya ay isang drug addict. Ito po isang napakabigat na paratang para sa isang Pangulo, sa isang pinakamataas na pinuno ng ating bansa na dapat sana ay nire-respeto ng sambayanang Pilipino. Pero ang nangyari ay siya ay pinaparatangan ng napakabigat na paratang. Matatandaan na nung nakaraang eleksyon, ito ay pumutok din ng ganitong balita na ikinagulat ng maraming Pilipino, ng maraming botante at inisip ng marami na ito ay makasisira sa kanyang kandidatura at ito ay isang malaking dagok na para sa kanyang kandidatura. Pero kabaligtaran po sa nangyari dahil sa halip na siya ay matalo, siya pa po nagwagi, di po ba? At halos landslide pa ang pagkawagi niya. Dahil ang mga Pilipino sa ngayon ay matatalino na at nag-iisip sila. Hindi sila basta-basta naniniwala sa mga para-paratang o mga bali-balita lamang. At isa pa, ang simpatya ng Pilipino ay napunta sa ating Pangulo dahil siya ay pinagtutulungan ng mga kalaban niya sa politika. At alam naman niyo na ang mga Pilipino ay kung sino ang naaapi, doon sila kumakampi. Di po ba? Kaya ang simpatya ay napunta sa ating Pangulo na noon ay kumakandidato pa. Kaya siya ay, halip na siya ay matalo, siya pa ang nagwagi. Di po ba? Ang nakakagulat dahil hindi nakaapekto ang mga paninira sa kanya. Sa halip, siya ay ibinoto at minahal ng mga Pilipino. Sa ngayon po ay ginagawa ng ating Pangulo ang lahat ng kanyang makakaya upang maiangat ang ating bansa, tumaas ang level ng ating pamumuhay sa pamamagitan ng panghihikayat niya sa mga taga-ibang bansa na mag-invest o mamhunan sa Pilipinas na upang dumami ang mga establishmento at saka istruktura na daan upang magkaroon ng maraming hanap buhay ang ating mga kababayan. At bagamat ito ay hindi makukuha sa isang iglap lamang, ang mga magsasaka ay kanyang tinutulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda, fertilizer at iba pang maitutulong niya tulad ng pag-aayos sa mga pagpapa-improve sa mga irrigation system. Gayun din ang mga mangingisda na binigyan ng ayuda at mga bangka na magagamit sa kanilang hanap buhay. Gayun din ang mga manggagawa at mga mahihirap na mamamayan. Bagamat siya ay pinupukol pa rin ng mga paratang na ganito, ay mahinahon pa rin niya idinidepensa o nagpapaliwanag siya sa mga media sa mahinahon
pananalita. Hindi siya makakakitaan ng pagkabunot kung siya ay pinukulit ng mga media. At yung inyong matatandaan, ng ikatlong sona ng ating Pangulo, na siya ay nagulat ng tunay na estado ng ating bansa. Iniulat niya na ang maraming kanyang nagawa ng nakaraang taon at marami pang gagawin sa susunod na taon o sa hinaharap. At napakagaling ng kanyang speech. Inabot po siya ng 1.5 oras na tuloy-tuloy ang pagsasalita at pagtatalumpati. At sa kanyang pagtatalumpati, may kasama pa itong mga figures o numbers na kanyang iniulat na napakagaling ng kanyang memory. Ang lahat ay napahanga. Ilang beses po siyang pinilakpakan at binigyan pa siya ng standing ovation. Sa katunayan, siya ay binigyan ng grade ni Senator Grace po ng 99.9%. At si Senator Angara naman po ay 101% dahil sa galing ng kanyang talumpati. Lalo na at nagustuhan ng mga audience ang sinabi niyang pagpapatigil o ibabana ang pogo sa ating bansa. At kaya aking naitatanong sa aking sarili na kung ganito siya kagaling sa kanyang pagtatalumpati at napakatalino ng kanyang mga sinabi, ay ito ba ay isang adik na magagawa ng isang adik ang magtalumpati ng ganun kagaling? At ano sa inyong palagay? Ano inyong opinion na kung ganito kagaling magtalumpati ang isang Pangulo at napakagaling ng kanyang mga sinasabi, ay ito ba ay maniniwala kayo na siya ay isang adik? Dahil ang isang adik ay hindi makakapag-perform ng ganong kagaling at ganong katalino ng tuloy-tuloy na pagsasalita. Ano sa palagay nyo? I-comment lang po yan sa comment section ng ating YouTube channel, Madam Issue. At hanggang sa muli, ating mga ka-viewers, ating mga viewers, huwag niyo pong kalimutan na manood muli sa ating mga tatalakayin sa susunod na araw. Ito po ang inyong lingkod, Madam Issue, na nagpapaalam at labis na nagpapasalamat sa inyong panahon ng pakikinig at panonood sa ating programa. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Hanggang dito na po lamang at muli sa ating talakayan. Huwag niyo pong kalimutan. May God bless us all. Salamat po muli.